Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kami po kasama natin dito sa studio si General Salazar, ang ating partner at ang ating bisita na kanya ipapakilala mamaya lamang po ng kaunti. Maganda po ang ating talakayan ngayong gabi. And as usual, kasama namin heredero ng Hunters ROTC. We are honored. Honored po kami sa programang ito every time any one of them is here with us. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir. Magandang gabi sa lahat, aking mahal na mga kababayan. Nandito naman kami, ako si Major General Marlo Salazar, AEP retired. At nandito naman kami at may kasama kami rito ngayon, isa na namang anak ng dating membro ng Hunters RC Guerrilla Unit na isang CPA at hindi lang yun. Siya ay maraming alam at meron din siyang mga proposal tungkol sa agrikultura, paano masolusyonan. So, without much further ado, I would like to call on siya na magpaklala sa sarili niya. Ang ating isang anak ng Hunters RTC, isang CPA, si Peter. Sir. Magandang gabi po para sa ating lahat. Isang malaking karangalan po na ako'y makasama dito sa inyong ginagalang na programa. Programa ng para sa magigiting na Pilipino. Ako po ay si Pete Abulencia, anak ni Crispin Ramos Abulencia, isa sa mga sundalo ni Colonel De Ocampo. Ang aking pong ama ay nung sumama sa noong panahon ng digmaan, ang aking ama ay kabilang dun sa tinatawag na home guard. Hindi pa sila yung combatant. Sila yung nangangalap ng mga impormasyon na ibinibigay doon sa mga combatant group ng Hunters ROTC. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nasona yung lugar nila sa Muntinlupa. Matanong ko lang po muna bago kayo magtuloy-tuloy. Ilan taon po yung tatay nyo nung panahon na yon? Ang tatay ko po ay 20 anyos nung sumama. Nung sumama, 20 anyos na siya. 21, 1922 siya. Sa ROTC. 1943 nung produkto rin ng ROTC ang inyong tatay. Sa totoo po, siya ay nasa high school pa lang nung mga panahon na yun. Third year high school siya sa Torres High School. So siya ang produkto ng PMT. PMT. Yeah. PMT pa lang siya noon. Mm-hmm. Pero sabi nga ng kwento ng tatay, bago dumating yung digmaan, binigyan na ng training yung mga kabataan lalaki noon kung paano humawak ng armas. Sabi nga niya, 5 taon pa bago dumating yung gyera, tinuturuan na silang maghanda. Mapalad silang tunay dahil yung panahon na yan yung preskong-presko pa kasi noon yung National Defense Act natin ngayon, yung Commonwealth Act No. 1. So lahat sila hinubog sa panahon ng Commonwealth Act No. 1. Kaya edad 10 pa lamang, umpisa na ng military training. At nakita naman natin ang pakinabang nung panahon ng giyera, handa ang ating mga kabataan. At sila yung mga nagpahirap talaga. Isa sa mga nagpahirap sa mga Hapon. Kayo na po magkwento nun mamaya. Base sa kwento ng tatay, sumama siya doon sa grupo ng armadong grupo, yung armed group. Nung pagkatapos na sila ay masona ng Hapon. Siya ay nakulatan ng Hapon doon sa yung kanyang yung alak-alakan niya. Yung palang pagsusona, panahon pa ng Hapon yun. Ng Hapon. Okay. Nasona sila noon, gawa nung yung mga makapili sa Taguig. Yung halos boundary kasi ng Taguig yung sukat Muntinlupa eh. Mga nagtuturo na makapili sa kanila yung galing ng Taguig. Maipapaliwanag niyo po ba yung para lamang ma-imagine ng mga kabataang nakikinig sa atin ngayon? Pagka sinabing Sinona, yung lugar nila, ano ba ang ginagawa doon? Ano po yun? Halos lahat ng kalalakihan, kinukuha ng grupo ng makapili at Hapon. Oo, yan. Oo. Yun, dinala sila doon sa may eskwela, sa elementary school. Nakahilera sila doon. Nakahilera sila ron. Yan, okay. Ngayon, yung makapili, dadating doon, itinuturo kung sino yung mga... Yung mga makapili, anib ng guerrilla. Ito yung may bayong sa ulo. May bayong sa ulo. Yan, okay. So, magtuturo siya ngayon kung sino yung mga... Ano ang tinuturo niya ho? Ang kamalasan lang noon, yung pinsan ng tatay,
At saka yung kanyang pamangkin, mga leader ng ROTC yun. Nung kunin nung mga Hapon yun nung SONA, hindi na nakabalik yun. Hindi pa umuwi hanggang ngayon. Pinatay na ng Hapon. Okay. Uh, So, yun, pagkatapos nung SONA, yung pangalawang SONA, yung nakulata siya ng Hapon, sumama na siya doon sa grupo ng Hunters ROTC. yan, okay. Mm-mm. so maganda talagang ginawa ng Hapon. Dahil ito yung number 1 recruiter din ng kalaban nila. Oo. Sila, mga civilian na home guard, dahil sa yung salbahe ang Hapon, tinuruan na silang lumaban na lang kayo sa amin. Oo. Nakasama siya doon sa grupo ni Colonel De Ocampo, mga naging operation nila sa Muntinlupa, Cavite, Batangas. Pag-liberate sa Port Bonifacio. Sa Port Kasama sila ron kasi parang back and forth yung kanilang mga operation. At saka sa Cavite, Marigondon. Sa Cavite, nandiyan yung malalaking laban na naranasan nila sa may Margondon. Na-involve yung tatay mo sa operasyon dun sa pag-raid sa Muntinlupa. Hindi yata sila nakasama. Yung pag-liberate ng mga pakaraming nakakulong doon. Kasama si Colonel Tabo doon eh. Si Ang Tabo. marami pong na-rescue, yung sa Los Baños eh. Los Baños. Yung sa Muntinlupa, kukunti ang na-rescue doon. Mm. Kaya lang, yung na-rescue sa Muntinlupa, kasama sila Tito Tabo ron. Yun, oo. Sila naman yung nagplano para i-rescue yung nasa Los Baños. Yun, Los Baños naman. Yun yung marami silang na-i-rescue. Oo, yun yung kwento ng buhay ni Colonel Tabo Ingles. si Tito Yung Tabo. pamumuno ng mga guerrilla unit sa raid sa Los Baños. At every February ata, meron kayong activity doon sa Los Baños? February 21? 23 po yata ito. 21, 23? 23. 23. Parang ganun. So, dapat nating i-remember yan, yung activity na yan at suportahan para maalala natin na yung kamakabataan noon dapat tularan na dahil sa pagmamahal sa bayan, maski nakaumang sa kamatayan, ay sinusuong para lang itataguyod at idepensa ang demokrasya ng Pilipinas. Ito yung mga dapat na sineselebrate natin big time. Hindi small time na private affair doon sa lugar ninyo. Dapat ito, we should celebrate it and make it like a big issue for everyone to remember and to honor. Oo. Kaya itong ginagawa natin, one way of saying that it is not actually only the Hunters ROTC guerrilla unit per se, but it is to remind that we have our obligation to fulfill in order for us to protect our freedom. And if we would like to have that freedom, we need to fight for that freedom. And we need always to, yung apoy huwag patayin Totoo po yan. Totoo. para maliwanag sa atin at lumalagablab yung init Yung ng pagmamahal pagmamahal sa bayan. Tama, sir. Yung sinasabi mo, sabi sa basta kung gusto mong mamuhay ng matahimik, may obligasyon yan. Totoo po. May responsibilidad ang bawat isa para manatili ang katahimikan at maprotektahan natin ang ating way of life. So tama yung sinasabi ni Sir na we all have an obligation. Kaya nga sinasabi natin, if we want to remain free, every Filipino must be a soldier. Pero mamaya, pag-usapan natin yung isang idea ni Sir Peter, ni Sir Pet, na gusto rin niyang maano ng kalayaan sa kahirapan. Maybe this is one solution na konti na lang o wala nang magugutom na Pilipino. It's about agriculture, yung idea niya. Pero mamaya, kung may oras tayo. Kung may oras. Balikan natin yung tatay mo kasi ano yung mga masarap gunitain tungkol sa naging laban ng iyong ama nung kapanahon ng... Ang natatanda ko po na kwento ng tatay, yung kanilang mga naging operations sa Cavite, yung paglaban nila sa Hapon. Doon nakita yung paano yung training ng ROTC. Nagamit nila ng husto yung paglaban sa Hapon. Yung sinasabi, yung training ng left flank, right flank movement,
Nagamit nila sa giyera sa Cavite. Cavite yun. Sa Cavite. Saan lugar sa Cavite? Sa Maragondon. Sa Maragondon. Ah, okay. Tsaka, Kwento nyo naman, ano ba? madagdag ko pa, Mm. yung sistema ng training nila doon sa grupo ni Colonel De Ocampo, meron silang sistema ron na hindi common. Kasi sa kanila, yung laban nila, pag inabot ng gabi at naglal, hindi ka pareho na Amerikano na pumupullback para magbibuwak. Okay. Sila, pagka yung mahina na laban, tingin nila parang patapos na. Sabi nga ng tatay, ang order ni Colonel De Ocampo, yung granada, pass forward. Binabatuhan nila ng granada 30 meters forward. Katapos doon na sila nagbibibuwak. Hindi sila Oo, umatras. yung mga grounds that they gained, hindi Hindi nila sila umatras. ginigive up. Totoo naman. Kaya yung kwento nga ng tatay, meron silang karanasan doon na nanggigising ng sundalo yung si Colonel Lasso. Naninipa ng sundalo, akala niya tulog. Nang sinisipa niya, patay na hapon. So, maganda din yung narinig natin na ganyan yung taktika or strategy of pushing. That means never lose an inch, but rather always gaining an inch. So, magandang idea yan, magandang konsepto na pwedeng tularan. Na natutunan sa ROTC. Sa training ko nila yan. Yung Maragondon, ano yan parang maraming Hapon dyan Marami po. Ano ba yung mga ginawa nila dyan na paano sila na napasabak dyan sa Maragondon? Dahil maraming enkwentro nangyari dyan sa Maragondon. Base sa kwento ng tatay, sa karanasan niya dyan sa Maragondon, nagtataka sila dyan, ang bagsik ng mga sniper ng Hapon dyan. Meron silang kasama dyan na, kung tawagin nila si Paa. Malaking lalaki yun Na magkita-kita sila nung bumalik, naka-uniforme na Amerikano. Palibasa, malaking lalaki. Saktong-sakto yung uniforme na Amerikano sa kanya, tuwan-tuwa sila. Yan palang kasiyahan nila na yun, sasandali na lang kasi isang putok lang ng sniper yung kasama nila. Si Paa. Si Paa. Tapos na si Paa pagkatapos Tapos na si nun. Paa. Akala nung Hapon siguro, Amerikano, dahil malaking lalaki, naka-uniforme ng Amerikano. Ayun, na-disgrasya ng sniper ng Hapon. Nakisuot lang pala ng uniforme. Lang nabigyan lang ng uniforme kasi bagong dating yung uniforme. Mas maganda pa siguro kung uniforme ng Hapon sinuot. Hindi siya napatay. Pero balikan natin yung pagsama, pag-aanib ng father niya. Kung baga siya without any question, sumali, hindi dahil napahirapan sila, kung hindi ang iniisip nila, kailangan ng inang bayan. Kailangan ng lumaban talaga. Kasi marami na ring napatay sa kanila yung mga Hapon dahil hindi sa laban. Dahil itinuro ng makapili. Yun pang isang masakit. Kapwa natin, yun din ang nagbibigay problema sa atin. Parang sa, yung sinasabi natin, present political situation and others, na gusto nating sulbahin ang problema, pero sabi nga ni Emil, yung baha talaga yan. Pero yung baha, pwedeng mawala yung baha kung napaghandaan. Ganon din yung kalayaan. Totoo po yan. Dapat paghandaan. Meron bang mga certain specific encounters o ginawa sila Colonel De Ocampo while in Maragondon? Kasi mapakadaming Hapon dyan Parang Marami po. nakapenetrate ba sila? Isa sa kinuwento ng tatay, meron silang isang patrol dyan na may nainkwentro silang grupo ng Hapon. May napatay silang opisyal ng Hapon, nakunan nila ng mga sikretong dokumento. Na nung malaman nila, pinasa nila doon sa Amerikanong courier, sarhento. Yung palang sikreto, yun yung secret force ng yung Mosquito Fleet Squadron. Nadidinig ko yung Mosquito Fleet. Nagtataka sila. Bakit ang nakakalaban nila sa Cavite, puro bundok, ang kalaban nila Navy. Navy ng Hapon yung kalaban nila. Navy ng Hapon na nasa bundok. Nasa bundok. Kaya mosquito dahil parang Nandun doon pala yung ang first. dami nga nila marami sila doon Oo.
So ano nangyari nung nakuha yung, saan dinala yung information na nakuha? Nangyari, ipinasa sa Amerikano yon. Yung kasama nilang Amerikano, sarhento, nung ipasa yung nung dokumento, nung magkita sila sa Lucena, tenyente na. Okay. Alright. Na-promote bigla yung Amerikano dahil dun sa Informasyon. impormasyon. Tsaka yung ano ata, by history, yun yung grupo ata na mga Navy at saka Marines ng Hapon nag-set up doon sa taas. Last time. One of their last stands doon sa lugar. Pero they are the fighting guest unit. One of the fighting guest units Hapon. Yun nga yung nabasa ko sa kwento. Yung naengkwentro ng mga Hunters ROTC dyan sa lugar ng Cavite, Batangas, Lucena. Yan yung sinasabi landreaded na Pujiseki Line. Pujiseki Line. Mhm. Ang lakas ng persa ng Hapon. Ang lakas. Yun nga. Kaya nga. Yun ang kinatatakutan nila. Mm. Pero ang kwento ng tatay, na-breach nila yung lugar na yan sa Cavite. Dahan-dahan ata lang naakyat at naoberan. Meron silang lugar na may hinabol yata silang Hapon dyan. Nangyari, na-break nila yung nangyari. Naging behind enemy line sila eh. Nung pull back na sila, withdraw na, naipit na uli sila nung Hapon. Hindi na sila makabalik. Ilang araw sila ron bago sila nakalabas. Pero awa ng Diyos, walang naging casualty sila dun sa lugar na yun. Walang namatay, pero may tinamaan. Palaging maganda yung kwento ng mga operations na kinasaniban na pinamunuan ni Colonel De Ocampo. 47th Division sila, no? 47th. So, meron ba kayong mga naka-work? Meron kaya silang mga naka-work with na iba sa 40 na ibang division doon? Minsan ang nangyayari sa kanila, pag kami mga joint operation sila, kagaya nangyari doon sa rescue sa Los Baños, na parang composite yun eh. Kung sino yung available doon sa lugar, yung nakakasama nila sa operation. Yung rescue sa Muntinlupa, yung sa Bilibid. Yung unit niya, yung 47th Division, yun yung nag-liberate sa Fort Bonifacio. The main effort nung ano na yun. Sa Fort McKinley. Fort McKinley pa, no? Yes. Yan yung grupo na yan. Yung ibang operation po kasi ng 47th, hindi mga nakasama mga tatay doon. Kasi naiwan sila sa Cavite. Mhm. Yang indang silang area na yan, itinoka sa kanila ni Colonel De Ocampo yan. Huwag kayong aalis dyan. Kayo yung magiging military ruler dyan. Yung sa grupo nyo ngayon, Sir Peter, yung mga descendants sa Hunters ROTC na nakakausap nyo, ano yung mga magandang kwento na pag-usapan tungkol doon sa kabayanihan na ginawa ng mga tatay nyo? Sa akin po, ang tingin ko, ang isang pinakamatinding kabayanihan, martyr and hero, na matatawag, yung kwento ni Mike Bear. Kwento ni Mike Bear. Balikan po natin yan. Mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay alas 7:26 ng gabi, 7:26 po ng gabi. Tayo po ay nasa programang Up Pilipinas, usapang kaunlaran, usapang pangkapayapaan. Kasama po natin ngayon ang anak ni ng isang Hunters ROTC, si kinikwento niyo yung tungkol kay Pete Abolihincia. Hindi, may yung kay Mike Bear. Mike Bear. Mike Bear. Oo. Sa akin pong palagay, siya yung tunay na martir at bayani. Kasi binuo nila yung grupo ng Hunters ROTC. Nung sila'y mamundok na, yung unang-unang inkwentro nila na sinalakay sila ng Hapon, mag-isa siyang lumaban. Pinaatras niya lahat ng tauhan niya. Isinakripisyo niya yung sarili niya para lang doon sa kanya mga... Malaking bagay po, malaking bagay. Kaya sana ang aking naging mungkahi nung makita ko yung celebration ninyo, yung celebration ng buhay ng kabayanihan ni Mike Bear should be on a national level.